Dakila ka. How great thou art. Sabi ng ating responsive reading, ang mga plano mo, sindami ng buhangin. Okay? Dumakot ka lang ng buhangin, pabilang sa'yo. Baka hindi mo kayang bilangin. Gayon ang bahagi ng pagpapala ng Diyos. How great thou art. Now, yung ating tema sa umaga pong ito, tatlo. Nahati sa tatlo. Yung binasa kanina na teksto. Ang una, deny yourself. Kalimutan mo ang iyong sarili o itakwil. Yun ang tamang andon. Takwil mo ang iyong sarili. No? Ikalawa, pasanin mo ang iyong krus. At ikatlo, sumunod ka sa akin. So, puri ng Panginoon. Tayo po'y sumandaling manalangin. Amang banal, marami pong salamat muli. Narito na po kami, Abo Diyos, nakahain ang iyong mga salita. Ang aking dalangin, Panginoon, basbasan mo po bago po namin kanin. At patuloy, Diyos, na gamitin kalulusog sa bahagi, Panginoon, ng aming katawang espiritual. Pagpalain mo po ang mga biyaya pong ito at patuloy, Diyos, na gamitin sa kalalakas, ikalalago ng aming pananampalataya. Sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Ito po ay isang panawagan ng ating Panginoon Kristo sa lahat ng nagkaroon ng kaugnayan sa Kanya. Ang katagang sinuman, yung talata na nakalagay po ron. Ito ay sumasaklaw sa lahat ng mga anak ng Diyos na pumasok sa pakikipagrelasyon sa Kanya. Sinabi na Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang, bukas po sa lahat yan, sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang kausap po dito ng ating Panginoon Kristo ay mga alagad. Hindi po kasama dito yung mga walang relasyon sa Kanya. Kundi yun lamang mayroong mga kaugnayan sa Kanya. Once na nagkaroon ka ng relasyon sa ating Panginoon Kristo, may tuturing ka na po, matatawag kang alagad ni Kristo. Hindi lang po yung 12, na Kanyang pinili. Bahagi ka na ng katawan ni Kristo. Yan. Kaya nga ang katagang sinuman, ito'y sumasaklaw sa lahat ng mga anak ng Diyos. Na pumasok sa pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Kristo. Now, balikan po natin sa mandali. Review po tayo. Kailangan. Para napaplansya po natin ang gusto. Last week, yanalakay po natin yung usong-uso po ngayon. Work out your own salvation. Kung sa Tagalog to, paano natin itatagalog to? Trabahuin mo ang iyong sariling kaligtasan. Di ba? Work out. Gawin mo ang iyong sariling kaligtasan. Usong-uso po yan ngayon. Now, ang kaligtasang pangkaluluwa ay hindi nagmumula po sa ating mga sarili. Dapat po nating tandaan po yan. Hindi po yan nagmumula sa ating sarili. Pag nagmumula yan sa ating sarili, wala na sanang Diyos na nagsalaman. Kaya pala nating solusyonan yung ating mga sarili, yung ating mga kasalanan. Ang sabi diyan, hindi mula sa ating mga magagawang kontribusyon sa bahagi ng ating ikaliligtas. Wala tayong dapat gawin
na magiging kaaya-aya at karapat-dapat sa Diyos. Nakakita na kayo ng patay, di ba? Pangkaraniwan na yan sa atin. Na po? Ano ba magagawa ng isang patay? See? Hindi yan magsasabi sa'yo, gamitan mo ako ng makeup na Ebon. Hindi na. Ayaw ko ng ataol na ganito, gusto ko, ayaw ko ng ataol na plywood, gusto ko, ataol ko, ipil, nara. Wala na. Wala siyang magagawang isang patay. Ganyan po tayo sa harap ng Diyos, patay tayo sa kasalanan. Na po? So, wala kang remedyo na magagawa sa sarili mo. Maliban yung buhay, yun ang magsasagawa. Na po? Walang iba kundi ang Diyos. Yun. Na po? Now. So, hindi po mula sa magagawa ng ating mga sarili para magkaroon po tayo ng tinatawag na bahagi sa ating kaligtasan. Lahat ng yan, sinagawa ng ating Panginoon Kristo. Ano po? Kaya nung sabihin niya na, John chapter 19, balikan na lang natin yan mamaya, ha? Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyakon niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Yung katagang naganap na, accomplished, well done. Ano po? Well done. Naganap na pong lahat. Ibig sabihin, mission, accomplished. So, wala ka nang gagawin, wala ka nang idaragdag, ginado pa man, kinumpleto lahat ng Diyos, yung ating kaligtasan. No po? Now, ang sabi po riyan, ang prinsipyong makalangit, Matthew chapter 6, verse 33, ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Pansinin po ninyo. Na po? Pagdating po sa bahagi pong ito, marami na namang nagkakahati-hati. Na po? Kaya karamihan akala nila, kung hindi ka pinagpapala, kung mahirap ka, ayan, hindi ka kasiyahan, hindi mo inuunahan Diyos, pero hindi nila alam na lagi kang nagpipray, lagi kang nanalangin. Kasi ang pinagbabasihan nila, yung buhay na nasasanglibutan, buhay na maalwan ka, buhay na marami kang pera, buhay na tanyag ka, buhay na sikat ka, na sagana. Yan po. Dahil yan ang pangako ng Diyos. So, tutuklasin po natin. Okay? Ang sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. All these things, tandaan ninyo, all these things shall be added unto you. Sa John chapter 10, verse 10, inuna na po, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira, mangwasak. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng number 1, buhay. See? Buhay na masaganang lubos. Huwag po natin pagkakamali na pag sinabing masaganang lubos, it is all pera. Pera, kayamanan. Okay? Pumatay at manira. Hindi po yan tumutukoy sa material. Nananakawin. Na po? Nasisirain. Hindi yung ating buhay. Spiritual. Tinutukoy po diyang magnanakaw, walang iba ang diablo. Wala siyang layunin, kundi sirain ang buhay ng mga anak kay Kristo, ng mga anak ng Diyos. Kaya ang hamon dyan, hanapin mo muna yung pag-ari ng Diyos at ang kanyang kalooban. No? Kasi ang kanyang layunin, bigyan ka ng buhay. No? Hindi katulad ng diablo,
nawawasakin ka, dadaling ka sa kapamakan na buhay na kaparusahang walang hanggan. Na po, yun ang ano po ron. Subject, na po, sa walang hanggan. Now, naparito po si Kristo to deliver us from death. Alisin tayo sa kamatayan. Yan po yung kanyang I come that you might have life. Ang sabi diyan, alisin tayo sa tiyak na kamatayan at i-introduce ang abundant living, masaganang buhay. Ang sabi diyan, ano po yung masaganang buhay na yan? Okay? Pera, kapangyarihan, kayamanan, kasaganaan, karangalan. Yun, pansinin po ninyo. Dumating ako sa laman upang magkaroon kayo ng buhay. Number 1 po yan. Buhay. Naparito si Kristo upang magbukas ng bagong dimension sa ating mga buhay, bagong lugar, bagong sukat sa ating mga buhay, na sana yung sangkatauhan magkaroon ng tinatawag na bago. Yun po yung layunin ng ating Panginoon Kristo. Bagong dimension. Hindi na yung dati na mula sa diablo, mula kay Satanas, mula sa bahagi ng tinatawag na kamatayan at kaparusahang walang hanggan. Ngayon magkakaroon kayo ng bagong dimension, bagong lugar, bagong kalalagyan. Ano yun po yun? Yung maging bago ang lahat. Ang sinabang na kay Kristo, 2 Corinthians 5:17, yan po yung daladala niya. Taglay ang buhay. Na po? Kaya't kung ang nakipag-isa sa kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip ito'y napalitan na ng bago. Maraming maraming mga taong gustong pumasok diyan. Gusto nilang maging bago sa kanilang pagsusumikap. Na po? Lalo na pagka New Year, dami niyan. Iba-ibang mga klase ng pamamaraan ng kanilang ginagawa. Na po? Susulat yan ng mga New Year's resolution. Hindi na ako iinom. Okay? Hindi na ako tataya sa ganito. Hindi na ako mag-a-addict. Hindi na ako See? Hindi na ako maninigarilyo. Hindi na ako mambababae. Okay? Pero yun? Ikaw lang nagsisikap nun. Ikaw lang. Ayaw mo ibigay sarili mo kay Kristo. Okay? Ikaw lang nagsisikap. Pag ikaw nagsumikap, subukan mong sarili mo. Kung may kahoy dyan, lambitin ka. Tibay-tibay ang paa mo. Tingnan mo kung tatagal ka. Sarili mo lang Kaya mo ng primero, pero pag tumagal na, mangangalay ka, bibitaw ka at bibitaw. Ikaw lang Pero kung merong humawak sa'yo, bumitaw ka man, hindi ka bibitiwan. See? Yun ang kaibahan. Kapag ang Diyos ang manghawakan sa atin, si Kristo nang hawakan sa atin, kakaroon ka ng katiyakan. Na po? Sinubukan ko na yan nung araw. Nung kabataan ko, naging wild ako. Kinalaban nila yung pastor ko na tatay ko. Parang tatay ko talaga. Kasipin ko sa pagtulog. Kasalo ko sa pagkain. Kinalaban ko yung malaking iglesia. Dito, sa Coron. Naging nila ako niyan. Number 1 na problema nila ako. Lahat ng bagay, nag-aaral ako sa SAA, pero sabi ko, ang motibo ko, sirain ko ang church. Masama sila lahat. Hindi sila Kristiyano. Ako lang ang Kristiyano. See? Ganun ang nagbabackslide. Tingin niya sa sarili niya, siya lang ang tama. Siya lang ang Pero, nung time na sabi ko, wala Hindi mo rin mababago ang sarili mo. Maliban ang ibalik mo sarili mo sa Diyos. Yan lang. Nabo? Now,
So, ang magagawa lang po natin, hindi po tayo magiging bago sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap, gawa. Kung hindi si Kristo ang magsasagawa ng pagbabago po sa ating mga sarili. Na po? Alam po nyo, ang tao iwas. Tandaan niya, iwas kay Kristo. Ha? Iwas siya kay Kristo, yung magkaroon ng relasyon. Alala ko, meron akong sa makinet. Lagay siya ng mga kawil. Dami, nakapaikot sa ang tawag nun, balon. Hindi ko alam ba't maraming kawil, nakapaikot. Yan. Tapos sabi ko sa kanya, ni-share ko ng gospel. Yan. Pastor, wag mo na ngayon. Darating tayo dyan. Sabi niya ganyan. Darating tayo dyan. Ang tao iwas kay Kristo. Bakit? Once na kay Kristo ka, alam mo na. Maraming mawawala sa iyo. Ha? Kaya sa ating tema kanina, maraming mawawala sa iyo pag na kay Kristo ka. Kaya mas gusto nila ang relihiyon. Kasi sa relihiyon, walang yan. Kahit sabihin ng bawal yan, pero kahit gumawa ka ng ganyan, walang problema yun sa kanila. Na po, hindi katulad kay Kristo, pag sinabi na ito, ganito, may kabigatan ka. Ha? Pag once na inano mo to, sinuway mo, may kabigatan ka. Wala kang kapayapaan. See? Why? Because meron kang espiritu sa loob. Yun ang pagkakaiba. Pero sa relihiyon, magiging banal ka lang, saglit, pag pumasok mo doon. Yan ang totoo. Papasok ka doon, banal ka, ilang oras ba? Isang oras mahigit. Ayun, banal ka. Pero paglabas mo, ganun ka pa rin. See? Hindi mababago. Walang pagbabago. Kasi walang kapangyarihan ng relihiyon na pwedeng magbago sa isang taong makasalanan. Walang relihiyon na isinama si Kristo sa krus. Nung sabi niya, it is finished, sarili lang niya. See? Walang ibang relihiyon na pwedeng magsabi sa iyo, ligtas ka na. Kaya ngayon, makikita niyo kalat ang relihiyon ngayon. Puro yan, tutulig saan sila? Anong tiligsaan nila? Kami ang unang itinayo ni Kristo. Kami naman tinayo ni Pedro. See? Ganyan sila, mga tinayo. Tanungin mo, pag namatay ka, alam mo ba kung saan ka pupunta? Abay, buhay pa ako eh. See? Pagpatay na ako, saka ako wala. Walang katiyakan. See? Now, ano ang sigurado? Tanong nung tao noon, nung araw. Sabi niya sa isang pulis. Doon sa loob ng bilangguan. Sabi niya sa isang pulis. Kinulong sila, biginulpi, binugbog sila na walang kasalanan, pinagbintangan. Pagkatapos nandun na sa loob, sabi sa tanong niya, paano ako maliligtas? Ang ganda. Sabi din, pakyado mo nga, Acts chapter, andyan na, 16. Ayan. Sila inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Guarda yan sa bilangguan. Sumagot si Pablo, Silas. Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ito lang ang kontribusyon mo sa bahagi ng kaligtasan. Hindi mo kinakailangan pahirapan ang sarili mo. Yan lang, manampalataya ka. Maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. Ang dami nang dumaan dyan eh. Maging buhay pa ang ating Panginoon Kristo ng panahon ng kanyang ministeryo, nung nandito pa sa lupa. Ginarantyan niya lahat ng yan, manampalataya. Nakita niya yung lumpo, nung makita niya yung ganyan.
Sabi niya, kaibigan, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Yumaon ka ngayong payapa. Yung babaeng nahuli sa pakikiapid, nung makita niya na nagbago na, hinugasan ng babae yung kanyang paa, binuo sa malamahaling pabango. Pagkatapos pinunasan ng buhok, pinaghahangkan. Ang sabi niya, niligtas ka na ng iyong pananampalataya. Faith. Work out your own salvation. Anong gagawin mo sa trabaho sa kaligtasan mo? See? Trabahuin mo yung resulta ng iyong kaligtasan. Kasi ito ang pinagagawa po sa atin. Pag tinanggap mo si Kristo ngayon, huwag kang uudaday-udaday lang. Ha? Kumilos ka. May relasyon ka na sa Diyos. Huwag kang manahimik yan. Huwag kang kukuya-kuya-kuy. Gawin mo yung bahagi kung anong tinanggap mo kay Kristo, ito yung ipamuhay mo. See? Yun ang follow-up ng kaligtasan na napasa iyo. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Sapagkat dahil sa kagandaang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Bigay yun ng Diyos, kaloob, regalo, blessing. See? Hindi ka napako sa krus. Isinagawa niya lahat para lang maligtas ka. Ngayon, ay ito, binibigay ko sa iyo, inahin ko sa iyo, niluto ko na sa iyo. Tikman mo. Ang problema, alam mo na masarap, ayaw mong kainin. Yan ang problema. See? Verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Wala kang kontribusyon sa kaligtasan ginawa ni Kristo. Pinaghirapan niya lahat, sumuot siya sa laman, lahat ng kahirapan. Sabi ko nga, lahat-lahat hiniram niya eh. Hiram siya ng laman. See? Hiram siya ng tatay-tatayan. Nanghiram siya ng nanay sa laman. Nanghiram siya ng lugar na panganganakan. Makikita niyo yung hirap na kanyang nilanas? Lahat hiram. Pati yung krus. Akin yun. Sa atin lahat yun. Nilagay niya yung kanyang sarili. Walang pangalang relihiyon ay sinama siya doon. Para lang maging totoo at maging tama. Ayun. Sarili lang niya. Ano sabi niya? Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. See? Wala kang kontribusyon. Sama mo yung verse 10. Nagkaroon ka na ng relasyon ngayon. Ito ngayon yung verse 10 para sa iyo. Ha? Yan ang you work out your own salvation. Ha? Kung ano tayo ngayon, kung ano ka ngayon, ha? Born again ka, gawa yan ng Diyos. Ha? Hindi yan isang grupo. Gawa yan ng Diyos. Kung ano ngayon, gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo, siya lang, ha? Ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya nung una pa man upang gawin natin. See? Anong inihanda? Noon pa nakahanda na yan. Alam niya na magiging anak ka. Alam niya. Magiging anak ka ng Diyos. Alam niya yan, bawat isa. Alam niya yan. Tatanggapin mo si Kristo. See? Gawa yan ng Diyos. See? Now, anong sabi diyan? Inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Ano yan? Hando na yan. Yung nature ng langit. Yung kalikasan na nasa langit. Ha? Hindi dito. Dito, puro sa diablo yan. Ha? Sundutin ka lang dyan. Iba nang lumabas sa bibig mo. Oh. No? Bagsakan ka lang dyan. Ay! Pati yung ano ng kumare mo, binanggit mo. Kasi bunga yan, ha? Di po ba?
Yung mga bagay na nandun sa langit. Kabanalan, kabutihan, pag-ibig. Hindi pa man nalilikang sanglibutan, mayroon na yun doon, pag-uugali ng Diyos. Ito ngayon ang gawin mo. Nakukuha ba natin? Ha? Ito ngayon ay pamuhay mo. Okay? Now, Ephesians 1:3. Barangay. Efeso 1:3. Yan. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin ang bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. See? Ang ganda ng ano dyan, pero mayroon pang isang ano na mas malinaw. Na simulang makipag-isa kayo kay Kristo, ibinuhos ang lahat, ang sabi dyan lahat ng uri ng pagpapalang espiritual sa inyo. See? Mula sa langit. Yun. Noon pa yun. Ibig sabihin, naihanda na yun. Noon pa. Ibinuhos sa atin yung lahat ng pagpapala, no? Na mula sa langit. Na po? Hindi yan pera. Sabi ng isang announcer. Tuwing magtatapos ng kanyang programa, umulan sana ng pera. See? Pag magsasara na yan ang kanyang programa, umulan sana ng pera. See? Okay? Pagpapala. Na po? Hindi ang pagpapalang material. Tandaan po natin. Okay? Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Tignan po ninyo kung anong pagpapala yan. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Siyam na bunga yan. Kapain nyo sa sarili nyo. Ilan ang nasa inyo? Ha? Di ba? Ilan ang bunga ng Espiritu na nasa inyo? Where's na tinanggap mo ang Panginoon? Kagadagan ang Espiritu nasa iyo. Tatak mo na yan eh. Pagbalik ng Panginoon, may tatak ka. Ikaw ang kukunin. Yan. Verse 23, kahinahunan at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ganito. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Yan lang, napakalawak na yung pag-ibig. Di ba? Binanggit na natin noong nakaraan. Sabi ko, tingnan natin yung pag-ibig. Ha? Gaano ba kalawak ang pag-ibig? Okay. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. Inuulit na lang natin ito. Nire-review natin. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o
mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Yan ang pag-ibig. Nung Biyernes, ang dami, umuulan ang araw ng pag-ibig. Di ba? Biyernes ba? Mga minamahal, huwag po kayong gagamit ng Valentine. Happy Valentine. Wag. Sino ba si Valentino? Ha? Imbento lang yan ng mga pagano na siya ay pag-ibig. Ang February 14 ay hindi petsa ng pag-ibig. Alam niyo kung anong petsa ng pag-ibig? Kaya mong hanapin dyan? Sige nga. John 3:16. Sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos. Sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yun ang pag-ibig. Upang ang sinamang sa kanya ay sumampalatay ay huwag mapahamak. Yun ang pag-ibig. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang pag-ibig. Okay? Yan ang pitsa ng pag-ibig. Tinuldukan niya ng ating Panginoon Kristo. Roma 5:8. Okay? Datapwat ipinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo namatay dahil sa atin. See? May katuturan yung kanyang kamatayan. See? Yun ang pag-ibig. Ano? Ipinakita yan ng ating Panginoon Kristo. Hello? Kaya nga, unti-unti kong binubura yung Valentine na yan eh. Nauna na akong nagtatawag nito, na nagpo-post. Happy heart. Happy heart. Yun na lang. Maligayang puso. Huwag kayong babanggit. Sino yung Valentino? Hanapin mo sa Biblia, sino yan? Walang Valentino. Pagano. Pagan. Ito yung pag-ibig. John chapter 15, verse 13. Galing kay Kristo. Wala kasi yan sa listahan mo. Mga ano na yan, Walang nailalong dakilang pag-ibig. Kay Valentino, hindi. Kaysa rito, na ibigay ang isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. See? Yan po yung tunay na pag-ibig. Okay. Tuloy na po tayo sa ating topic. Anong oras na ba? Maaga pa. Maaga pa. 3 pa naman to. Ha? Deny yourself. Ayan. Diyan muna tayo. So ito po isang panawagan mula sa ating Panginoon Kristo sa lahat ng mga nagkaroon ng relasyon sa Kanya. Ano po yung tinatawag na pagiging alagad ni Kristo? Alam po nyo, nung unang panahon, pagsimula pa lang niya ng kanyang ministeryo,
Pagtawag pa lang niya sa mga unang-una, kay Pedro, kay Andres, kay Juan, kay Santiago, wala siyang ibang sinabi. Sumunod kayo sa akin. Gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao. Tingnan mo nga, deny yourself. No? Matthew chapter 4. Kalangga, Matthew chapter 4 muna. Sundan mo lang ako, ha? Ayan. Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon, na tinatawag ding Pedro, at ang kapatid niyang si Andres. Yan ang mga unang alagad. Nung tawagin niya. Tuloy, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin. Okay? At gagawin ko kayong mga mangisda ng mga tao. On the spot. Alam niyo yung mga naglalambat yan eh. On the spot, nag-aagis ng lambat. Okay? Sumunod kayo sa akin. Pag itinuloy mo ito, makikita mo yung talata, noon din, iniwan nila yung kanilang bangka, iniwan nila yung kanilang lambat, niwala silang katanungan kung ano. Panginoon, paano yan? May pamilya kami. Okay? Yun ang pagsunod. Paano yan? May pamilya kami. Paano itong mga isla na to? Nasa icebox na to. May kinuha kaming kunting perang konsumo doon sa palengke, kay kapatid na Sirio. Babayaran pa namin yun. Kapatid. See? Nakikita ko lang yung kalagayan ng tao nung tawagin. See? Wala ni anumang alibay sa kanilang sarili. Yung lahat ng kanilang ipinundar, iniwan nila. Sumunod sila sa ating Panginoon Kristo. Takwil mo ang iyong sarili. Lahat ng mga bagay, paano yan? Mayroon akong high school, mayroon akong elementary, mayroon akong ganito, may bedridden ako, kailangan ng gamot, kailangan ng maintenance, lahat-lahat. Paano yan, Panginoon? Wala kang is-is, wala kang ano may bibigay sa akin, walang sick leave, walang vacation leave. Ano yan? See? Lahat nilagay nila kanilang pagtitiwala sa ating Panginoon Kristo. Deny yourself. Okay? Makikita ninyo, pagkaroon ninyo ng relasyon sa Panginoon, kagad-agad susunod ang mga bagay na ito. Diba? Then, sabi diyan, Matthew chapter 16, verse 24, itakwil mo ang iyong sarili. Alam ba ninyo, number 1 kaaway mo, yung sarili mo? Ha? Number 1 kaaway mo, sarili mo. Kasi lahat ng sarap gusto mo eh. Okay? Pagka nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, lahat ng sarap gusto mo, pero lahat na yung kinakailangan, tanggalin mo. Takwil mo ang iyong sarili. Ano po? Makikita po natin yan, isang kondisyon yan eh. Kondisyon na pag-uutos ng ating Panginoon Kristo. Ano po? Ipinaiwate po dyan ang ating Panginoon Kristo ang isang klase ng paradox. Paradox. Ang tawag nito? Parang ganyan. Kabalintunaan. Ha? Kabalintunaan. Mahirap maintindihan, ano? Kabalintunaan. Parang ganito. Paradox. Parang ganito. Ginamit ng halimbawa ng Panginoon yan eh. May mga nauuna. Kuha nyo? Na nahuhuli. At may mga nahuhuli na nauuna.
May mga matatandang Kristiyano na hindi lumalago. May mga bagong sumusulpot, pero umaangat ang kanilang spiritual na buhay. Kukuha ninyo, pinakikita rito. Ano yon? Ibig sabihin, may mga Kristiyanong self-centered. Sarili lang nila yung kanilang tinitignan. Sarili lang nila yung kanilang lagi. Yung mga nasusunod. See? Reverse. Kaya sabi diyan, ang mawawalan ang siyang makasusumpong noon. Ang mamamatay ay siyang mabubuhay. See? Paano mo maunawaan to? Naalala ko yung naalala ko yung kwento lang yun. Sabi niya, pare, kalain mo. Ito na yung panahon natin ngayon. Sabi niya ganyan. Akalain mo yung binatilyo, pumunta doon sa una ng simbahan, sa maraming kandila, nagsindi ng sigarilyo. Sabi niya ganyan. Nagulat ako pare, nabitiwan ko yung hawak ko. Sabi niya, ba't anong hawak mo? Sabi niya ganyan, ano to? Red horse pare. Buti ng red horse. Andun, sa loob ng simbahan. Terrible. Reverse, self-centered. Kaya makita mo, pag gusto yan. In heaven there is no beer. That's why we drink it here. Yan. Ganyan ang buhay. Yung glory, ipagpapalit mo sa gusto ng laman. Yan. Tinamaan yung ano ko. Kaya dyan, marami. Ay, dyan. Di baling wag mo akong pakanin. Di baling walang kanin. Di baling di ako kumain. Basta may UC. Di ba? Nakarinig na kayo ng ganon? Sarili mo. Binubusog mo. Kahit nasabi ng television, sabi ng kanan sigarilya, ang mga itsura na kaganyan sa grabe na talaga. Hindi. Kaya kanina, nag-responsive reading tayo. Lumabas na ako. Naalala ko, yung ipin ko pala, wala sa kondisyon. Pag mamadali ko, umuuga siya. Alam niyo, mga minamahal, ang dami kong yan. Bago ako umarap dito, tumayo, ang dami kong inintindi. No? Okay ba yung aking paningin? Okay ba yung aking pandinig? Okay na ba? Nag-jingle na ba ako? See? Nasa gitna na pala ako. Maalog pa yung aking ipin. Wala akong puli din. Baka mamaya, takbuhan kayo lumabas pag nandyan. O di kayo, mag-unahan kayong... Pero yan, kahit nasumigaw ako, okay lang yan. Ha? Ano yan eh? Maaga kasi akong maaga akong nawala ng ng ngipin. Number 1 paborito ko kasi matamis. Number 1 paborito ko. Nung araw diyan, yung mantika na ganyan, yung lata. Ako lang halos ang nakakabawas niyan. Mas gusto ko pa yung talagang lusak na yung panutsa. Yung wala nang di nabuo. Yung inaano na lang siya. May lusak niyan. Alam niyo yung parang malambot siya talaga. Oo, pinapapa ko yan, inuulam ko yan. Number 1 yan. Kaya yan, ngayon. Grabe yung diabetes ni Pastor. Terrible.
Pansinin niyo. Ang mawawalan, siyang makakasumpong noon. Ang mamatay, ang siyang mabubuhay. Unahin mo yung pag-aari ng Diyos at lahat ng mga bagay. Sabi diyan. Yung mga bagay na sanglibutan, alisin mo sa buhay mo. Buhay sa iyo si Kristo. Ganun lang yun eh. Ano po? Minsan, mga bagay na yan, nauubos, ano po? Sa buhay po natin. Yung panahon natin, lahat. Minsan, kakita na kayo ng tao minsan, sub-sub talaga sa trabaho yan. No? Halos hindi na magawang maghugas ng kamay. Halos hindi na mahiga na lang yan. No? Pagka nahiga sa gabi, halos ating gabi na. Nahiga yan, di pa makakaidlip. Ang iniisip pa rin yung trabaho niya sa kinabukasan. See? Kanya na yung araw ng Lunes, kanya na araw ng Martes, hanggang Sabado. See? Pagdating na araw ng Linggo, na yun, pag-araw na ng Diyos, kanya pa rin. See? Paano may tatakwil yung sarili mo kung ganitong sistema? Lahat ng panahon mo, lahat ng lakas mo, lahat ng plano mo, halos sa'yo lang lahat. Okay? Walang bahagi ang Diyos. Tapos kung nasa mood ka, si pastor kasi, lagi na lang akong pinatatamaan eh. Malay ko sa'yo. Ano ba pinagagawa mo? Ha? See? Ting magmimisay yan. Tatamaan ako. Oh. Kaya mas mabuti pa, manood na lang ako ng TV dito sa bahay. Di ba? Magkape-kape. Kisa doon, sasaktan lang ako. Tamong katuwiran yan. Sarili mo lang. Self-centered ka. Sa sarili mo naubos ang lahat ng bagay. Ano ba? Lagi, kulilat ang Diyos sa iyong listahan. Philippians chapter 1 verse 21. Meron ba dyan? Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo. At ang kamatayan ay pakinabang. Kalimitan, nilalagay ito sa kurtina ng mga patay. Kasi akala nila pampatay lang yan. Pero hindi. Kahit dito yan, pwedeng i-apply yan. No? Halimbawa, ito. Kung alam mo ng isang bagay, bagamat masarap sa iyo, bagamat gaganda ang buhay mo, pero kung alam mo na ito magdudulot ng kasalanan para sa iyo, patayin mo. Buhay si Kristo. Pakinabang yan. Nakukuha nyo? Ganun yan. Pakinabang. Ikalawa, pasanin mo ang iyong cross. Bawat alagad ni Kristo, mayroon pong cross. Baka mag-isip kayo, sana yung cross ko palutsina na lang. Ha? Bawat isa, mayroong cross na ginawa ang Diyos para sa atin. Ano po? Ano pong ibig sabihin? Pagpapakasakit. Ha? Wala pong maalwan o komportable na isang anak ng Diyos sa kanyang relasyon sa Panginoon. Okay? Kadalasan, anak pa ng Diyos yung nagdaranas lang, maraming kasakitan. Ano ba? Minsan, masama rin natin, naku, pasan kursa ko talaga sa anak kong adik. Yan. Karinig na kayong ganyan?
Pasan krus talaga ako sa asawa kong lasinggero, sugarol, babaero. Oh, yun ang kanilang pasan krus. Pero sa atin, pagpapakasakit. Pasan krus ka. Pagpapakasakit. Ito po ay tumatawag sa bahagi ng pagpasan ng krus, ano po, na mayroong pagpapakasakit. Hindi po maginhawa. Hindi po magaan. Ano po? Mahirap. Hindi yan pwedeng ibaba mo pag nabibigatan ka na. Hindi yan seasonal. Saka na lang. Hindi yan, kapag wala ka sa mood, baba mo lang yan. Saka na lang, pag nasa mood na ako. Hindi. Continuous yan. Ano po? Araw-araw, oras-oras, na pagpapasan ng cross. Ano po? Now, ito'y tumatawag sa pagtitiis, sa hirap, na daranasin at paglilingkuran. 1 Peter chapter 2 verse 21. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. See? Kita natin yung buhay ng Panginoon. Maraming Kristiyano, halos lang, pag ganun lang siya, paligoy-ligoy. Ganyan. Pagdating dyan sa mga hirap na, kayo na lang. See? Bahala na kayo na lang. Ano po? Matthew chapter 10, verse 38. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Okay? Obligado ka. Obligado ka. Ikatlo, sumunod sa akin. Yan. Follow me. Yan. Ang alagad ni Kristo ay kailangan pag-aralang i-imitate, gayahin. Ano po? Patularan si Kristo. Christ-likeness. At makisa sa lahat ng bagay na naging halimbawa ng kanyang buhay na pinakita sa panahon ng kanyang ministeryo. Magpatuloy sa sumunod sa kabila ng maraming nasasagupang mga pag-uusig, kasakitan, paghihirap. Na po? Now, John chapter 12, verse 26. May ilustrasyon pa sana ako, kaya inalis ko na lang. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroon, ay naroon din siya. Para rangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. See? Nandun po yung bahagi ng pagsunod. Ano po? Ano pa? Ang Panginoon sa Kristo po, hindi po niya inilarawan na ang buhay ng isang Kristiyano ay lubang napakadali at komportable. Hindi pinahayag na ang buhay ng isang Kristiyano o alagad naglalarawan na po ng sarap, kundi crucifixion na po, pagkapako sa cross. Pero huwag mong gagayahin, yung sarili mo na ilagay mo sa cross. O di kaya maglagay ka ng pako. Huwag yun. Iba po ito. Bagamat mahirap, ano po, ang kanyang pangako, tutuparin niya. Yung maalwa na buhay na ang sukat
walang limitasyon. Kaya yung natin kanina, responsive reading, yung kabutihan ng Diyos, sabi niya, kung bibilangin, sindami ng buhangin, dumakot ka lang, di mo kayang bilangin. See? Gaano karami din buhangin sa dalampasigan? Gayon ang plano ng Diyos sa iyo. See? Mahirap ang maging anak ng Diyos dahil marami kang obligasyon. Marami kang dapat gawin. Kaya ang sabi diyan, verse 25 na ba yun? Tingnan mo nga. Matthew chapter 16, verse 25. Yeah. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ano po yan? Okay. Yung labis na pagmamahal mo sa sarili mo. Usugin mo ng lahat ng bagay na narito sa sanglibutan. Ang labis na pagpapasasa sa buhay na narito sa sanglibutan, ang batas niya ay kamatayan. Pero ang pagkitil ng iyong buhay sa mga bagay na nasa sanglibutan, ang batas ng buhay. Yan po ang kahulugan po niyan. Then, what profit a man, verse 26, what profit a man that he gained the whole world? Verse 26, anong pakikinabangin ng isang tao na mapasa kanya buong sanglibutan ng kapalit dito ay ang kanyang kaluluwa. See? Ano po? Okay. Mayroon po sa Bible po niyan. Sa chapter 12 ng Acts, sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan man niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Yung buhay pong ito, yung pangwalang hanggan. Nako? Mapasayo man ang lahat ng buong sanglibutan. Kung ang katambas po nito, yung pagkawala ng yung sariling buhay na pangwalang hanggan, anong pakikinabangin? Pag binuksan nyo sa Luke chapter 12, andyan po yan. Yung sabi ng mayaman, yung sabi niya, anong gagawin ko? Bubuwagin ko na yung lahat ng mga kamalig kong ito. Patatayo ako ng isang malaking warehouse. Doon ko ilalagay lahat ng aking mga kasangkapan, lahat ng aking mga proyekto, produkto. Sabi niya ganyan. No? Pagkatapos, sasabihin ko sa aking sarili, ngayon, magpasarap ka, kumain ka, uminom ka, at magsaya ka. Nasabi niya ganyan. Dahil nasabi ng Diyos, hangal. See? Hangal. Sa gabing ito, kukunin ang kaluluwa mo. Kanino mapupunta yung lahat ng pinagpagalan mo? See? Ganun lang yung buhay. See? Yung isang mayaman dun sa Luke chapter 18, ganun din. Luke chapter 18, verse 18, lumapit sa ating Panginoon Kristo. Ang sabi niya, Panginoon, mabuting guro, anong gagawin ko para maligtas? Sabi ng Panginoon, sumunod ka. Gawin mo yung 10 utos. See? Yan. At tinanong siya, isang pinuno, sinasabi, mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay? Okay, tuloy mo. 19, 18, yan. At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa, ang Diyos lamang. Kasi tingin niya sa sarili niya, mabuti siya. See? Yan ano niya. Kaya sabi ng Panginoon, walang mabuti, ang Diyos lang. Then, talastas mo ang mga utos. Huwag kang mangangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina. Okay? At sinabi niya, ginanap ko ang lahat ng mga bagay na ito, buhat pa sa aking pagkabata. Sinunod niya lahat, isinagawa niya, para lang siya maging karapat-dapat sa langit. Okay, tuloy. At nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ipinamahagi mo sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. See? Tuloy.
Datapwat nung marinig niya ang mga bagay na ito, siya'y namanglaw na lubha sapagkat siya'y totoong mayaman. Okay? Tuloy. At sa pagmamasid sa kanya ni Jesus ay sinabi, pagkahirap-hirap na makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga mayayaman, ang mga may kayamanan, sapagkat magaan pa sa isang kamilyo ang pumasok sa butas ng isang karayom kaysa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Okay? Anong pinakikita po rito? Once na nagkaroon ka ng mga bahagi na pinaka-importante sa buhay mo, mas malaki pa sa Diyos. Kaya inalis yun ng Panginoon. Benta mo. Pamigay mo sa mga. Kasi yun ang nagiging Diyos mo. See? Naging number 1 sa buhay mo. Pero hindi niya kayang gawin. See? Ang sabi na, mabuti pa ang isang kamilyo. Maluwag na papasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na umibig sa kanyang kayamanan. No? Napapasok sa kaharian ng Diyos. Na po? So, purihin po ang Panginoon. Now, salamat na isang mensahe. Tandaan natin, work out your own salvation. Hindi mo gawin para ka maligtas. Diba? Kundi, gawin mo ang resulta ng iyong kaligtasan na mula sa Panginoon. Yan po yung isang bahagi. Diba? Salamat. Tayo po'y manalangin. Amang Banal, marami pong salamat sa mga salita. Pagpalain mo po sa aming mga puso. Salamat sa katotohanan. At patuloy Diyos na igawad sa amin naman ang bahagi ng mga pagpapalang spiritual. Ingatan, gamitin si kalalago. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen.